desisyon tungkol sa indefinite adjournment or fitness to stand trial question has been appealed as scheduled or as indicated by the prosecution. Sinabi na naman po ng prosecution na mag-aapela sila sa issue na ito at expected din po kung anong sasabihin nila na hindi pinakinggan ang kanilang eksperto na inihaharap. Hindi nila nakita kaagad yung pong mga medical records ni Duterte. Medyo kumpiyansa ako, kumpiyansa ako na sa pagdating po sa appeals chamber ay hindi na rin po kakatigan, hindi papanigan ng appeals chamber yung sinasabi na pagkakamali ng pre-trial chamber ayon sa defense. Pero ano pong pakiramdam, ma'am, ng mga biktima nga po, no, na hindi pa din natatapos itong question fitness trial ni former president? Ang laking anxiety sa kanila, nung uncertainty, at malaking tanong lagi ay, matutuloy po ba yung hearing? Para sa amin, sa coordination namin sa ICC, tuloy ito dahil sa bahagi ng pre-trial chamber, wala nang iba pang question. Wala nang iba pang pending na issue sa pre-trial chamber. Lahat po ng tanong o request ni Duterte ay paakyat na ng appeals chamber. Hindi balakid ang tendency ng issue sa appeals chamber para magtuloy ang gagawin ng pre-trial chamber sa February 23, 24, 26 at 27. Gusto din namin pong ipakita nga doon sa schedule na yon na ang laki ng consideration para doon sa medical condition ni Duterte. Sa sinasabi na hindi niya na kayang tumayo, umupo ng matagal, ang lalaki po ng pag-iitan sa schedule at kunting panahon lang ang ilalaan sa buong araw para po mag-hearing. Halos total na 3 hours in a day lamang ang takbo ng pagdinig. Ma'am, ano masasabi mo doon sa inyo? Yung efforts din naman ng kabilang camp, no? Parang hindi sila talaga, hindi na sinusubukan. Anong nakikita yung objective nila? Mahirap nang mag-comment sa defense strategy, pero obviously, sabi na rin ng mga biktima, mukhang ang layunin hindi matuloy ang trial. Itong fitness to stand trial in particular, compared to the interim release, the fitness to stand trial will stop the proceedings if the appeals chamber agrees with the defense. And with that, walang matutuloy na evidentiary hearing patungkol sa charges mismo. Kaya yun talaga yung malaking pangamba ng mga biktima. Sorry, Habol. Kasi yung isang argument po ng defense, hindi daw po kinonsider ng pre-trial chamber yung fitness to stand trial ni Duterte for the whole trial. Parang ang kinonsider lang daw po ay yung pre-trial proceedings. Ano po yung comment nito? Medyo baliktad. Actually, or ginugulo nila parang inaano kasi so the process proceeds from pre-trial to trial. Essentially, you can question the fitness of an accused. Actually, hindi nga nakalagay yun sa rules. Sabi lang, you can ask for medical check-up to determine fitness to stand trial. Generally at any stage. Pero yung term na fitness to stand trial refers to trial, not to pre-trial. And in fact, there is an option for the accused to be absent. It is explicitly stated that the accused can waive his presence during the pre-trial, and particularly during the confirmation of charges hearing. Again, hindi po sa hearing na ito, hindi po tatanungin kung inaamin ba niya yung sakdal, kung guilty siya or not guilty. Ang pag-uusapan po, ano ang saklaw nung charges? Ano ang charges? Sino-sino ang magiging biktima? At may katotohanan ba doon sa nauna ng mga findings ng prosecutor? Technically, wala siyang participation. Technically, kumbaga, siguro kakamustahin po siya. At the end of the hearing, may nakaschedule doon na hearing on the detention conditions of the accused. So sa dulo, siguro pagre-reportin yung detention facility, mag-argue yung defense, etc. Pero it's more of a status hearing rather than as a fruit of any request. Pero I think from the point of view of the pre-trial chamber, ito na yung pagkakataon para mapag-usapan ng all parties yung detention conditions niya. So, ang expectation, attorney, wala si Duterte sa courtroom? Ay, hindi naman. Ang expectation nandun siya. Andun talaga. Andun siya. Of course, the accused, it is the right of the accused to be